So mga kapatid, isa pong kagalakan tayo ay magkasama-samang muli sa diwa po ng ating pananambahan at yung ating pong pinakatema sa linggong ito ay yung teaching the right path. So ituro. Ang ating pong pagbubulay ay pinamagatan po nating itinuro mo ba ang tamang daan? Itinuro mo ba ang tamang daan? So mga kapatid, ang dami nating mga naririnig ngayon na sinasabi, iba na daw ang mga bata. Iba na daw yung mga bata ngayon, hindi tulad ng araw, isang tingin mo lang, isang sit-sit lang, napapatahimik na ngayon. Ano na ngayon? Yung magulang na ang takot sa anak. So makinig kayo mga anak, ha? Lalo yung mga matitigas ang ulo dyan. So makinig kayo. Dati daw yung mga anak, isang tingin lang ng magulang, okay na sila. Bago na daw, iba na daw ang mga bata ngayon. Pero ang katotohanan po mga kapatid, ang nagbabago po ay ang mga magulang. Agree po ba kayo? Amen. Mga kapatid, ang ating pong pagbubulay ay makikita po natin sa Kawikaan. Proverbs 22 verse 6. At ang sabi po dito, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. So ito ay isang verse na kung kayo ay lumaki sa church, ay gasgas na at pamilyar na pamilyar tayo. Pero bakit po kaya? Na sa kabila ng ating pamilyar tayo dito ay parang ang hirap-hirap yata natin i-apply. Lalo na sa konteksto natin dito sa ibang bansa. Sinasabi natin kasi madalas, nagiging excuse natin mga magulang, kasi nasa ibang bansa tayo. Iba ang kultura natin, iba ang kapaligiran. Yun nga po mga kapatid, ang challenge natin dito. Kaya tayo, bilang mga magulang, nasa poder natin sila, ay marami po tayong obligasyon. Marami tayong responsibilidad. At tayo po ay hinihiling ko na tayo ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa pribileyo na kami ay inyong dinako dito upang makapakinig ng inyong salita. Salamat po Panginoon sa presensya ng bawat isa. Tunay nga Panginoon na ikaw po ang may likha ng pamilya. Kayo ang buhay at katotohanan. At sa aming pong pakikinig ng inyong salita, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Turuan niyo po kami bilang mga magulang na maging mabuting gabay sa aming mga anak. At sa mga hindi pa po tunay, Panginoon, na nagkakaroon ng relasyon sa inyo, Panginoon, nawa po ay masumpungan nila ang inyong dakilang pag-ibig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So brothers and sisters, ang background po, bigyan po natin ng dahil madalas po nating naririnig yung salitang o yung aklat sa Biblia na Proverbs. Sa Tagalog ito ay Kawikaan. Alam niyo ba na majority, karamihan po ng sumulat dito sa aklat na ito ay si King Solomon. Sino nakakakilala kay King Solomon? Yan, si King Solomon. At siya po ang itinuturing na pinakamatalinong hari ng mga Hudyo. At minsan sinasabi natin siya yung pinakamatalinong hari o tao second to Jesus. Dahil nga, yun yung hiningi niyang gift, di ba? So napakatalino po nitong si Solomon, and no wonder na marami siyang naisulat na pwede po natin maging gabay. Prinsipyo, gabay at babala para po masunod natin yung kalooban ng ating Diyos.
So mga kapatid, in this Proverbs 22 verse 6, ito po ay isang panawagan. No? Panawagan po sa ating mga magulang na turuan ang kanilang anak ng tamang landas habang bata pa. No? Bakit po kaya mahalaga yung salitang habang bata pa? No? Kasi tayong mga Pilipino, di ba, meron tayong kasabihan na pag matanda na daw, mahirap na daw baliin yung sungay. Narinig niyo na ba yun? No? Siyempre, habang bata pa sila, mas madali pa. No? Kaya nga, napakahalaga po mga kapatid ng partisipasyon ng magulang sa formative years. No? Alam niyo ba yung formative years ng mga bata? Ang sabi po sa pag-aaral, ang formative years po ng mga bata is between 6 years old to 12 years old. No? Kapag ang bata ay naturuan mo sa pagitan ng mga taon na yan, ang sabi po ng Biblia, no? Kaya nga yung karugtong ng ating verse, hindi niya malilimutan. No? Paglaki, di niya malilimutan. Ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. No? At alam ko, karamihan din sa atin dito, tulad ng mga bata, tulad ng mga anak natin, lumaki din tayo. No, sa church, lumaki tayo sa mga Sunday school. At kaya nga, marami sa atin ngayon, nandito tayo. Amen? No? Kasi yun yung nakalakyan natin at yun po yung gusto natin ibigay sa ating mga anak. So mga kapatid, para po sa ating pagbubulay, meron lamang po tayong 3 puntos. No? Una po, ang mga anak ay ipinagkatiwala ng Diyos. No? Alam nyo ba, yung mga anak nyo, ito ay regalo. No? Alam nyo, ang sabi dun sa Psalm 127 verse 3, kaloob ng Panginoon itong ating mga bata. At ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. No? So brothers and sisters, no, ito po ay kaloob at pagpapala. No? Ang nakakalungkot ngayon kasi sa ating panahon ngayon, no? Lalo in the western country, tayo, maging nandito tayo sa Europe. Masyado pong nagkakaroon ng emphasis doon sa pagiging independent. No? Nagiging masyadong tayong napopokus doon sa pagiging independent na ang problema, kapag yung mga bata ay sumapit doon sa age, no, lalo dito, di ba, 18, no, ayaw na nilang mapakialaman. May mga 18 na ba dito? Ha? Ayaw na nilang mapakialaman ng mga magulang. No? Samantalang nung sila ay bata pa, no, bin mo ko niyan, bin mo ko nito, kailangan ko nito, kailangan ko niyan. No? Relate ba kayo dyan, mga kapatid? No? Mga kabataan, no? So, bakit pagdating ng age na ito ay masyado nang ini-impose? 18 na ako, kailangan ako nang masusunod, kailangan ako na ang magdidesisyon. No? Samantalang nakalimutan na yata nila na nung bata sila, hindi sila makakilos kapag hindi kikilos ang magulang. Amen? No? So, ang nagiging problema naman ngayon, nababaliktad din. O, ang magulang, 18 ka na, bahala ka na sa buhay mo. Diba? So, marami in the western countries, sa Amerika, diba, minsan nakakalungkot, may makikita pa tayong mga news, pinapalayas na. No? Pinapalayas na yung mga anak kasi 18 ka na, bahala ka na sa buhay mo. No? At marami din na hindi na nila pinag-aaral, diba? Kaya nga nauso yung mga working student. No? Pagdating mo, bahala ka na sa buhay mo. Malaki ka na, 18 ka na, umalis ka na sa bahay ko. At hindi na sila nag-i-invest sa kanilang mga anak. No? So, nakita natin, no, ang mundo. No? Kaya nga, ano yung sinabi natin kanina mga kapatid? No? Sabi, nagbabago daw ang mga bata. Hindi po. Nagbabago po ang mga magulang ngayon. No? Dahil, kung sa panahon po na nasimulan natin, no, habang bata pa sila, yun po yung kanilang susundan. No? Kaya nga mga kapatid, meron po tayong responsibilidad kasi pinagkatiwala.
Ipinagkatiwala po sa ating ng Diyos ang ating mga anak. Minsan kasi tinuturing, no? Nung nasa Pilipinas pa ako, meron akong narinig, ang dami niyang anak. 5 yung anak. At alam niyo po ba ang dahilan kung bakit nagdami ng anak? Kasi nung araw kasi maraming patahian sa amin, sa Bulacan. Ang sabi nung narinig ko, sabi, manahilang yan, buhay na ako. Buhay na kaming mag-asawa kasi imagine 5 yung anak ko, mananahilang yan. Oh. Kasi maraming patahian nung araw eh. So, nakita niyo yung kaisipan. Nagdami sila ng anak para dumating yung panahon, bubuhayin sila bilang mga magulang. Diba? Tayo, siyempre, bilang mga magulang, meron din tayong kaisipan kahit papano. Pilipino tayo eh. Meron tayong kultura na kahit papano, dumating ang panahon, iniisip din natin yung mga anak natin, hindi tayo makalimutan. Diba? Pero, hindi rin naman tayo umaasa. Dahil hindi po obligasyon ng mga anak na pagdating ng araw ay suportahan o buhayin. Pero mga kapatid, I strongly believe, no, pag naturuan natin ng tama, naturuan natin kung paano magmahal ng ating mga anak, hindi tayo pwedeng pabayaan. At ang pangako po ng Biblia, no? Ano yung utos ng Diyos na may kasamang pangako? Diba? Honor your mother and father. At ito ay mayroong pangako na ano? Hahaba ang iyong buhay. No? So brothers and sisters, no? Ang sinasabi po ng Biblia, tayo ay mayroong responsibilidad dahil ipinagkatiwala. Hindi para pagkakitaan, hindi para matupad yung ating mga pangarap sa kanila. Kasi yun ang problema minsan. Maraming mga magulang na pinipressure ng kanilang mga anak. Tapos yung mga hindi ko natupad, no? Pilit na binubuhos doon sa kanilang mga anak. Anong tuloy nangyayari? Yung mga anak na pressure. No? Tapos hanggang sa huli, wala na silang sariling desisyon, wala nang disposisyon. So mga kapatid, ano yung punto natin dito? No? Ang anak at ang magulang is both accountable. No? Huwag niyong sisisi sa mga magulang niyo kung bakit kayo nagkaganyan. No? At huwag din sisisihin nung mga magulang, yung mga anak. Both parties, no? Kailangan kasi merong pong tamang balanse, no? At ito po yung pinagbubulayan natin. Hindi laging ang sisi sa magulang, hindi laging ang sisi sa anak kasi kailangan po both. No? Kasi paano mo tuturuan yung anak mo kung malaki na? Hindi ka na pakikinggan yan. Papasok dito yan, lalabas dito. No? Tapos ang tingin sa atin yan mga magulang, para na tayong mga sirang plaka. Ito? Pag malalaki na yan, ganyan. Kulit-kulit ni mami. Ang kulit-kulit ni daddy, paulit-ulit, parang silang plaka. No? Pero nung bata tayo, ganun din naman tayo. No? So, ganti-ganti lang ba? So, pangalawa mga kapatid, meron pong tamang daan. No? At kailangan po natin itong ituro. No? Ang tamang daan ay ang tamang daan patungo sa Diyos. No? Ang problema kasi ngayon, lagi na lang ang tao, basta sasabihin ng ano, gumagawa naman ako ng mabuti. Wala akong inaagrabyado. Mabuting tao ako. Yun ang akala natin. Madalas nating tinuturing ang ating mga sarili na mabuti tayo. Tandaan niyo po mga kapatid, mabait lang tayo. Ang Diyos ang mabuti. Kaya nga lagi kong sinasabi, yung bait na gagawa. No, pwede tayong maging mabait sa panahon na gusto natin. Pero ang mabuti, no, hindi natin pong kayang maging mabuti sa lahat ng panahon. Meron bang kayang maging mabuti sa lahat ng panahon dito? Diba wala? Ang Diyos lamang po ang mabuti. No, pero mabait tayong lahat. Sinong di mabait dito? Lahat po tayo mabait. Pero hindi tayo lahat mabuti. So brothers and sisters, ano yung punto natin dito? Hindi po sapat
na turuan lamang natin ng kabutihan ang ating mga anak. No? Kasi po, mga kapatid, ang dapat po na ituro natin ay yung daan patungo sa Diyos. No? Hindi po sapat yung, anak, mag-aaral kang mabuti. Anak, basta pagbutihan mo. Kailangan, pagdating mo ng araw, magtagumpay ka sa buhay. Maganda maging trabaho mo, maging successful ka, mabibili mo lahat ng gusto mo. Hindi po sapat yun, mga kapatid. At nakita natin ang buhay ngayon. Maraming mga tao successful. Mababalitaan nyo na lang, may sakit. Mababalitaan nyo na lang, wala na sila. Ang babata, no? Kanina, nung pagising ko, sabi ko sa misis ko, sabi ko, nakakalungkot naman. May kaklase ako, engineer yun. Mag-asawa sila. Imagine, at the age of 46 years old, wala na siya. So, samantalang last year lang, ang gaganda ng mga post nila, nagta-travel sila, very successful. Tapos hindi ko alam, may sakit pala siya. Tapos suddenly, ganun. So, life is so short, brothers and sisters. No? We may never know. No? Kaya, hindi po kasiguraduhan yung material na bagay. Hindi kasiguraduhan yung kayong posisyon. No? Kahit po sabihin natin, pastor, sa tagal ko dito sa Italia, marami na akong ipon. Ganyan nga kakapal yung titulo ng property ko. Ganun daw kakapal. No? Totoo po yan, ha? Meron tayong mga kababayan na hindi ko to invento. No? Meron talaga tayong mga very, sabihin natin, fortunate. No? Pinagpala sila sa mga sabihin natin mga material things. No? Pero, anong nakakalimutan nila? No? Nakakalimutan nila ang mga bagay na mas mahalaga at pangwalang hanggan. At ito po yung kaalaman natin sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos, mga kapatid. No? Kaya nga, ang sabi po sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niyo. Brothers and sisters, it's not enough to be a good person. Hindi po tayo maliligtas kung mabuting tao lamang tayo. Hindi po tayo magiging matagumpay, no? Kung puro material na bagay lamang ang ating iniisip. Maaaring financially successful tayo, mga kapatid, pero wala pong permanente. No? Brothers and sisters, alam niyo ba, the only permanent thing in the world is two things. First one is change. Permanent in change. At yung pangalawa po is our relationship with God. Yun lamang po ang hindi nababago. Bakit, pastor? Kasi, pag tayo na dito, no, meron tayong, dalawa lang yan pagpipilian yung mga kapatid. Kung meron ka bang mabuting relasyon sa Diyos, o wala kang relasyon sa Diyos, dalawa lang. Pag nasa mundo ka, pag namatay ka, dalawang tanong pa din. Meron ka bang mabuting relasyon sa Diyos, o wala? Kasi yung mga kapatid, eternally, yun po yung mag-decide sa atin. Kung tayo ba ay makakasama ng Diyos o hindi. So, yun lamang po yung mga permanente, mga kapatid. At yung kailangan po natin ipasa, ituro sa ating mga anak ay yung kaalaman sa Diyos at yung tamang pananampalataya na magdadala sa kanila sa kaligtasan. So mga kapatid, kailangan po natin ng tamang kaalaman. Kailangan alam natin kung ano ang tamang daan. So minsan mga kapatid, ang problema kasi masyadong na ito-focus doon sa kabutihan. Kaya nga, ang morality, brothers and sisters, the Word of God is being compromised. Basta, igagalang natin lahat ng karapatan ng iba. Wala tayong sinasagasaan, wala tayong inaagrabyado, okay na yan. Pero hindi natin alam, mga kapatid, hindi po yung sapat.
Kaya nga, ang problema ngayon, maraming mga churches, no, for the sake na huwag umalis ang mga miyembro, for the sake na maraming silang makuha, maraming maimbita, sinusugar-coated na po. Lumalabnaw na ang salita ng Diyos. Kasi pinipili na lang yung gustong ituro. Na hindi na makakasakit ng damdamin o hindi na magtutuwid. Pero mga kapatid, hindi po yun. Ang tamang daan po ay nagtuturo, nagtutuwid. Kaya nga ngayon, anong problema ng pamilya? Tanda-tanda ko yan nung nag-aaral ako. What is the basic unit of society? Family. At mga kapatid, ito po ang pinuprontirya ng kalaban ngayon. Ang pamilya. Pag nawasak na ang pamilya, wala na. Pag may problema sa pamilya, wala na. Paano makakakilala sa Diyos pag may problema sa pamilya? Wala. Minsan nga, nasa church na pag may nagka-problema sa pamilya, magkaka-problema din, aalis din, lalayo na. Yun po ang problema. No? So, as parents, no, we have the responsibility to be firm. No? Minsan kasi, for the sake na para everybody happy na lang, pastor. Wala nang ibuan, pasensya na lang, hindi po ganun. Kailangan yung daan, kung anong tama, doon tayo mga kapatid. And remember, Jesus said, no, hindi po siya dumating to unify. No? Ang sabi niya, minsan, sinabi niya sa isang pagkakataon na magkakaroon ng division dahil sa Kanya. Kasi yung iba susunod sa Kanya, yung iba hindi. No? At marami sa ating pamilya ganun. Pag nakakilala na yung isang pamilya, yung isang miyembro ng pamilya, at yung isang pamilya hindi, no? Minsan nagkakaano sila. Nagkaka-conflict din. No? Pero mga kapatid, we must stand with the truth. No? Kung ano yung tama at kung ano yung tamang daan patungo sa Diyos. Pangatlo, ang pagtuturo ay hindi po isang araw lamang. Ito po ay isang proseso. No? Ang sabi po doon sa Hebrew word, yung original na salitang Hebreo, yung salitang ituro, ang sabi po dyan, pag tinranslate natin at pinag-aralan, ito po ay nangangahulugan ng i-orient. Diba? May salita tayong orientation. Diba? Pag first day of class, may orientation, merong dedicate. No? Sabi, i-dedicate. Pag sinabi mong i-dedicate, kailangan may commitment ka, magbubuhos ka ng oras. No? Hindi po to instant. No? Kaya yung mga anak natin, hindi po pwede na pag tinuruan mo yan, kasi tinuruan ko na yan, pastor, sinabihan ko na yan, hindi pwedeng isang beses lang. No? Ito po ay proseso. At kaya nga samantalahin natin doon sa panahon na sila'y bata pa, kasi pag malaki na sila, mahirap na silang i-train. No? Mahirap na silang turuan. Matigas na po ang ulo nila. At kung ano yung kanilang mindset, hindi nyo na yan mababago. No? Maniwala kayo. Kapag meron ng sariling values ang mga bata, no? Kaya ngayon po yung dapat natin ingatan dito eh. Nasa ibang bansa tayo. At tayo yung mga Pilipino. We are very close dun sa ating culture, sa ating pamilya. Bakit? May nakita na ba kayo ditong Pilipinong pinadala sa Casa de Cura yung kanilang magulang? Meron na. Kung meron, baka mali ako. Sa ngayon, wala pa naman. No? Panalangin natin. Na manatiling ganon, mga kapatid. No? Nasaan si Thomas? Si Brother William na to. No, hindi, biro lang. No? Mga kapatid, no, ano yung pinupunta natin dito? No? Panatiliin natin. Tayo kahit nasa ibang bansa tayo, ano man yung kulturang nakikita natin. No? O marami sa atin mga nag-citadinansa na, marami sa atin mga Italian citizen na, pero we're still Filipinos. Amen? Yung mga values natin, yung the way we think, no? Maaaring yung mga pinanganak dito, iba na yung modo ng kanilang pag-iisip, pero mga kapatid, Pilipino pa rin yung mga yan. At habang dumadaloy ang dugong Pilipino sa ating mga anak,
At habang tayo'y nabubuhay pa, huwag tayong magsawang magturo. Huwag tayong magsawa, di ba? Ituro sa kanila kung ano yung natin, kung ano yung pagka-Pilipino natin, kung paano tayo magmahal sa magulang, kung paano tayo trumato ng ibang tao. Di ba? Kasi mga kapatid, kapag yan hindi natin nagawa at pinabayaan natin sila, no, baka tayo, yung henerasyon natin dito, no, magkita-kita tayo doon. Wag naman sana, no? Kaya mga kapatid, no, yun po yung mga dapat natin iniisip, no? Huwag tayong patatangay, ano man yung modo ngayon, ano man yung trend ngayon mga kapatid, kasi we must stick, no, kung sino tayo, kung ano yung tamang kalagayan natin dapat. So brothers and sisters, kailangan yung pagtuturo, may pagtsatsaga, no? Meron po tayong panalangin at meron tayong tamang halimbawa. Kasi minsan turo ka ng turo sa anak mo, hindi mo naman pala ginagawa. Huwag kang manigarilyo. Yosi ka din ng yosi. Paano ano yan? Sabi niya, huwag kang makikibarkada, huwag kang punta ng kung ano to, happy-happy ka. Ganun ka din. Di wala, paano makikintut si Papa? Turo ng turo. Ganun din naman siya. Tapos sasabihan ka pa, katulad mo lang ako. Di ba? Wala. No? So, mga kapatid, ngayon kasi, no, minsan, ganito lang naman No? Sabihin natin kasi, let's face it. No? Fear to. No? Ang problema kasi minsan, marami sa mga churches, no, mga hipokrito. Tinuturo ito, hindi naman nila nagagawa. Mga kapatid, ang hirap po na isuppress. No? Ang hirap po mamuhay ng merong kasinungalingan. Totoo? No? Tinuturo nila, hindi naman nila nagagawa. Dito, mga kapatid, realtok lang tayo. Tao lang. No? Lahat naman po yan, pwede in moderation. No? Kailangan merong control, merong balanse. No? Kasi, pili mo, summer ngayon, no? Siyempre, pagod sa trabaho. Diba? Pastor, nagkasayahan lang. Konting ano. Walang problema. Sige, walang problema. Bahagi yan ng kultura natin para kahit pa paano naman makapagpalubag-loob, ma-enjoy natin yung mga pinaghirapan natin. No, hindi po masama. No? Ang masama kasi, yung nasisira ang pamilya. No? Nasisira yung oras, no? Yung trabaho na papabayaan dahil sa mga bisyo. Marami yan ang problema kasi. No? Pero mga kapatid, lahat po yan ay kung tayo ay nadoon sa tamang kaisipan, meron tayong pagbabalance, hindi po yan makakasama sa atin. No? At ganoon din dun sa ating mga anak. So, ano yung gusto natin i-imply dito? No? Hindi po nangangahulugan na kapag Kristiyano ka na, wala nang kwentang buhay. Hindi. Lalo mo ang ma-appreciate ang buhay dahil sa lahat ng mga sarap na nararanasan mo, ipagpapasalamat mo sa Diyos. Amen? Diba? Nakakapag-pasyal ka kasi may trabaho ka, iniisip mo, Lord, salamat sa trabaho. Nakakapag-exercise ka, nakakapag-bike ka, kung ano pa nang gusto mo. Salamat sa Diyos kasi binigyan ka ng ganun. No? Ang problema kasi, ang lahat ng leisure, ang lahat ng kasiyahan, no? Kaya hindi nagiging maganda, no? Nakapokus sa sarili. No? Kasi, dami kong ipon Siyempre, kailangan bawasan ko. Ang problema ko, pastor, hindi ko maubos yung sweldo ko, si sweldo na naman. Sana all. Di ba? Naghahanap na ako ng pahihirapin, pastor kaso wala akong makita Yung mga barkada ko, ganun din ang problema. Sana all, no? Di ba? Sino ba yan mga pastor at gusto kong barkadahin? Di ba? So, ganun na ng mga kapatid. The more we know God, the more we enjoy life. Ganun po dapat ang tamang paraan, mga kapatid. No? So, brothers and sisters,
sa atin ngayon, no? Ang hamon po sa atin, no? Magturo tayo. Magturo tayo sa ating mga anak. Hindi lamang sapat na turuan nyo sila sa school. No? Yung mga academics nila, marami sa atin. Siyempre, nakita na natin yung buhay dito eh. Ang realidad ng trabaho natin, no? At tayo lahat nangangarap pagdating ng panahon, in the next generation, mayroon ng mga Pilipinong professional. No? Hindi na tayo mga mabrand na as domestic. No? Minsan nga, nakakalungkot, iba na ang trabaho mo. Tinatawag ka pa rin. Hindi pala, Pilipino pa rin nagsusutsut. Benny. No? Akala, naglilinis ka pa din. Iba na nga uniforme mo eh. Ako madalas ko may experience yan eh. Iba pa rin ang tingin, no? Kasi Pilipino. No? So, sana pagdating ng panahon, no, sa ating mga anak, no, may iba na yung pagkakilala sa atin. Makilala na ng mga Pilipino as professionals. No? So, tayo mga kapatid, no, habang mga bata pa, turuan natin sila. Anak, sumikap ka, mag-aral kang mabuti at higit sa lahat, turuan natin sila ng mga kaalaman patungkol sa Diyos. Maging huwaran tayo mga kapatid. No, we must teach by example. At lagi po nating idalangin ang ating mga anak. Ito po yung number 1. Kalimutan nyo ng lahat yung sinabi ko. Pero ito po huwag yung kalimutan. No, dahil hindi nyo po laging kasama ang inyong mga anak. Lalo kapag nasa school, lalo kapag malalaki na yan. No? Pero mga kapatid, ang Diyos, nandun siya, kasama, no, ng ating mga anak. Amen? So brothers and sisters, wag po natin kalimutang ipanalangin ang ating mga anak. Nagabayan siya sa panahon na hindi natin siya kasama. At mga kapatid, nagawa niyo ba to? And I urge you, no? Lalo dun sa mga may anak na matitigas ang ulo. Sana wala naman dito. Sana mababait lahat ng anak nyo. Kasi kayo lamang nakakaalam yan. Kayo lamang nakakakilala sa inyong mga anak. Pag natutulog sila, mga kapatid, doon habang natutulog sila, pag-pray nyo. At mga kapatid, maniwala kayo, wala akong imposible sa Diyos. Amen? Ano man yung problema natin sa ating mga anak. Kahit yung mga asawa niyo, sama niyo na rin. Tatawa si Sis Kes. Tinitingnan si GB. Pastor, baka pwede nyo sama yung asawa. Hindi, biro lang. Ako si GB, pakabait ngayon yan. No? So, ganun mga kapatid, wala pong imposible sa panalangin. At lalo po, kung maganda yung pinapanalangin natin, no? At ayon sa kalooban ng Diyos, no? Imposible pong hindi tugunin ng Diyos yan. So brothers and sisters, no? Maging halimbawa tayo, maging madalangin tayo sa ating Diyos. No? At sa ating mga kapatid, may imbitasyon po ang ating Diyos. Ang tunay na Ama ay ang ating Panginoon. At siya po ang nagmahal na higit sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating ikaliligtas. Sino po sa atin na nagmamahal sa ating mga anak, na kayang ibigay ang kanyang anak para mamatay? Wala po. Tayo po ay minahal ng Diyos. Ibinigay yung kanyang anak para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan, mga kapatid. At tayo, ngayon na naririto, meron po tayong obligasyon dahil tayo po ay nakatanggap ng regalo ng Diyos, yung kanyang anak. Namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. At mga kapatid, hindi po sapat ang mabuting asal. Ang kailangan po natin ay bagong puso. Hindi po sapat na mabuting tao lamang tayo. Dahil ang titingnan po ng Diyos ay kung ano ang laman ng ating puso. At kailangan po, pag nakita ng Diyos yan, makita po ng Diyos Ama sa ating mga puso na nadoon po
ang ating Panginoong Jesus. Na tayo ay nagmamahal, tayo ay sumusunod. And the rest, brothers and sisters, will be happily ever after. May kasama na tayo, mga kapatid. Kapag yan po ang ginawa natin, tayo sa ating mga anak, sumunod tayo, naging halimbawa tayo, pinanalangin natin sila, mga kapatid. Ito po ang greatest assurance. Hindi po sapat na may maiwan tayo sa kanila. Pastor, kahit sa 3 saling lahi, hindi maghihirap ang aking kaapu-apuhan. Pero mga kapatid, natatapos po ang lahat. The measure of success, brothers and sisters, ay kung napakilala nyo sa inyong mga anak kung sino si Jesus. Kung namuhay sila ng naayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. At naituro natin sa kanila yung kaalaman sa Diyos, ang pananampalatayang nagdudulot ng kaligtasan. So mga magulang, kung gusto po nating maging matagumpay ang ating mga anak, hindi lamang po sa mundong ito, kung hindi po sa harap ng Diyos, magsimula po tayo sa pananampalataya, sa pananalangin, at sa pagiging huwaran. At sa mga kasama po natin dito, no, na nagdala ng kanilang mga anak, mga kapatid, binabati ko po kayo. Kasi po, kayo po ay hindi na nag-iisa. No? Hindi na kayo nag-iisa sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Kasama niyo na po ang Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu.